Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Ang last po natin na grammar ay nani-nani poi desu ne. Nani-nani poi. Hai. So, ang next po natin na magre-recite si Amara-san po. Ano po? So, get ready lang po tayo, Amara-san, habang ina-explain po natin kung paano po gamitin ang ating last grammar. Hai. Nani-nani poi. Hai. So, ginagamit din po siya sa pakikipag-usap oral. Hai. So, yung poi is parang may katangian ng blah blah blah. Madalas na blah blah blah. Mukhang blah blah blah. So, pag sinabi pong uto na poi, mukhang matured na po. Uto na is, kumbaga, nasa legal age na po. Ano po, uto na. So, dito, hindi po natin pwedeng sabihin mukhang legal age na. Mukhang, legal age na siya. Hindi po natin pwedeng sabihin, napaka-weird po. So, kapag itatranslate nyo po siya in Tagalog, magiging mukhang matured. Ano po? Mukhang matured. Hi. So, kinoconjugate po ang poi, noun, poi, verb, poi. So, guys, bigay po, Amara-san, bigay po kayo ng isang noun. Noun is kodomo. Kodomo. So, pag sinabi pong kodomo poi, Mukhang bata. mukhang bata. So, ang pagkakaiba po nito, kung naaalala niyo po kanina po, meron po tayong rashi. Hay. Dito, hindi pwede yung, parang bata. Kasi positive po siya. Kung naaalala niyo po. Hay. So, dito sa rashi, magiging childlike. Positive po yung meaning niya. Dito, magiging kodomo poi. Pag sinabi pong kodomo poi, asa na yun? Hay. Kapag sinabi pong kodomo poi, negative na po siya. So, ibig po sabihin, parang bata. Ganun na po siya. Or childish na po ang meaning po niya. Hay. So, bigay naman po tayo ng isang verb. Ito, isang verb. Action verb po. Action verb. Ikimasu, iku. Hay. So, iku. Ikimasu, iku. Iku po. Yung original po, dictionary po, dictionary form. Hay, iku. So, i-conjugate nyo po sa poi. Ikupoy, ikupoy. Ikupoy. Hay. So, ibig po sabihin na po ng ikupoy ay mukhang, pang iku? In Tagalog? Mukhang aalis. Dekakeru poy na po yun eh. Dekakeru is aalis po, di ba po? Mukhang magpunta. Mukhang Pupunta. Hay. Mukhang pupunta na po siya. Hay. Ganyan po siya kinoconjugate po. Hay. Arigato. Right. So, i-explain ko pa po. So, ang grammar po na ito, ginagamit ito sa casual na usapan. Hay. Ipinapakita na mayroon itong ugali, kilos o itsura na gaya ng isang bagay o tao. Hay. Hay, tulad po kanina, nandito po yun, actually po yung in-explain ko po, inuna ko na lang pong i-explain. Kanina, yung, dashi ay childlike. Hay. Ngayon, dito po, negative na po yung meaning po dito. Childish na po siya. Hay. So, po tayo, training po tayo. Wasure-poi. Ano po ang dictionary form po ng wasure? Du po tayo. From Wasureru. Wasureru. Hay. So, Hay. ano po ang meaning po ng wasureru? Forget, nakalimutan. Nakalimutan. Hay. Pag sinabi pong wasure-poi, Parang nakakalimutan. makakalimutan na po siya. Hay. Nakakalimutan. Makakalimutin. Po. Ito po. Hay. Makakalimutin na po siya. I-bold letter po natin siya para bigyan po ng diin. Hay. Para mapansin po ng magbabasa. Hay. Kalimot po yung
ang dictionary form niya. So, kalimot po yun eh, kung dictionary form. Kaso ngayon, naging poy siya, kaya naging makakalimutin na po siya. Hay, so pag sinabi po natsupoy fuku, Ito. Ano ba yun? Pang natsu na damit. damit na Ah, parang, Parang pang summer. hay, so des. Hay, poy is parang po siya, ano po. O kaya, tulad po nito, wasurepoy, makakalimutin na po siya. Hay. So, natsupoy means parang pang summer damit. So, magiging damit na parang pang summer. Yun na po siya. Hay. So, meron pa po tayo ditong isang explanation. Depende sa paggamit ay may halong negative o criticism. Ano po? Medyo parang sarcastic. Hindi naman sarcastic, bali ang term ko. Hindi sarcastic, kundi parang kinikritikan nyo yung kausap nyo. Ano po? Hay. Parang mababa ang tingin nyo sa kanya. Dun po siya sa mga phrase po ganyan po ginagamit. So, go po tayo marasan sa unang Right. example sentence po natin. はい。小学生は大人っぽいです。大人っぽい。はい。小学生は大人っぽい。はい。So, ano po ang 大人っぽい? Kanina na-explain ko po sa pinakauna. Parang adult. adult or matured po. Ano Matured. po? Hai. Right. So, 小学生は大人っぽい. Paano nyo po siya i-express sa salita natin? Ang elementary school student, ano ba yun, estudyante? Ang ano ba yun? Paano ba yun? Elementary school student? Paano ba yun? Elementary student na lang po siguro. Ang elementary student is parang nag-a-act na parang malaki. Parang matured. Parang matured. Hay, saan po napunta yung ano? Parang matured. Medyo mahirap po. Ano po? Parang matured na. Daijoubu. Parang matured na. Hay. Pwede rin pong parang matured. Mahinto na po sa matured. Hay. So, burahin na lang nga po natin. Hay. So, dito po, yung double T pala po ang matured. Hindi. Single. Bakit Ayun. Hay. So, yung. Sa Yung. Tagalog po. Ano po? 小学生は. Actually, yung is yun. Yun lang po. Wala pong G po. So, dito po kasi meron po tayong wa, kaya nagkaroon po siya ng G at naging ayung. Hay. Yung 小学生 is elementary student. Hay. 大人っぽい. Tulad po na nasabi po natin, parang matured. Kaya dito po, parang matured. Hay. So, dito po, enter parenthesis, ang ugali o itsura ay walang halong criticism. Dito po, hay, 大人っぽい. Hindi niya po hindi niya po dito kinikriticize yung student na ito. Hay. Sinasabi niya lang po dito na parang matured. Ngayon, pag sinabi pong kodomo po, uto na, yung adult na yan, kodomo po, hindi na po magkakaroon ng halong criticism po. Pa? Hay, so ingat po tayo sa paggamit po. Hay. Nakikita po ba? Nakikita sa gamin. Okay. Hay, so go po tayo sa next po natin na example sentence. Last na po to. Ganbarimashou. Ako pa din atinday. Sure po. Kayo po din po. Okay. この料理は油っぽくて嫌だ。はい。この料理は油っぽくて嫌だ。はい。Ano po ang abura po kute? Mamantika.
Ma- So, parang so. mantika. Mamantika. Iいですね。はい。Pwede rin po yan. Mamantika. Hi. So, mamantika po. この料理はmamantika. Ano po yun? Paano niyo po Mamantika. paano niyo po yung expression, この料理は油っぽくて嫌だ. Ang lutong ito is mamantika at ayaw ko. So, pwede rin pong ganyan po. Tama po. Hi, galing. Tumpak Hindi na ko gusto. tumpak din po yung pagkakatranslate nyo. Hi, natututo na rin po tayong mag-translate. Hi. So, dito po, この ito, 料理は sa lutong. Ano po? Ay, Abra pukte, sobrang mamantika. Or tulad po na nasabi nyo, mamantika lang po. Ano po? Iyada. Ayoko. Hay. So, pag pinagbubuo po ang salitang ito, magiging ayoko sa lutong ito. Sobrang mamantika. Hay. Pwede rin pong mamantika lang. Hay. Yun po yung ine-express niya po dito. Hay. So, meron po tayong katanungan. meron Ate Inday. Dozo. Yung ano ba, Ate Inday, yung kimi, yung paggamit ng kimi is gamitin ba yun na sa babae tsaka sa lalaki pag sabihing anata? はい。同じですね。あなたと同じで、pwede po siyang gamitin sa lalaki, pwede rin pong gamitin sa babae. Ikaw. Ganyan po siya. Okay. Akala ko sa lalaki sa lalaki lang or sa babae lang ba? 違います。両方に対して使えます。Pero, mas maganda na pong ugaliin natin na wag nang gamitin po yung kimi. Instead na kimi, kahit wag naman po natin sabihin pong ikaw. Hay, kung sasabihin po natin na sino ang gagawa nito, pwede niya po sabihin yung name niya, nani-nani-sang. Mas parang mas may galang po pag pag sinasabi niyo po yung name with san or sama. Ano po? Hay. Pero hindi naman po maling sabihin, sino ang gagawa nito? Kimi, ikaw. Daijoubu yo? Machikatte nai yo? Kasi Ate Inday sa yung sa may narinig kasi ako magamit ng kimi. Saan ba yan gagamitin sa babae ba or sa lalaki? Kaya nagtanong ako. Pati yung sa buko. Po. Pwede po siyang gamitin sa babae at pwede rin po sa lalaki. Pwede rin po sa tomboy. Pwede rin po sa bakla. Kahit Pati yung po. buko, Ate Inday? Book po? Buko wa. Like, ano ba yun? Buko? Boku wa, actually wala naman, kasi first niyo po yun eh. Kumbaga yung the way niyo, kung ano po yung tawag niyo sa sarili niyo. Kung sa Tagalog po, meron po tayong ako. Ako lang po ang ginagamit po natin po, di ba po? Dito sa Japan, meron po tayong boku, watashi, watakushi, meron pa po tayong ore, po. So, natalakay na po natin to dati po. Pag sinabi pong boku, more on yung mga bata po ang nagsasabing boku, ako. Hay. Medyo may pagka childlike pa po yung tinatawag ang sariling boku. Po. Pero hindi naman po siya hindi po siya masama. Kung tutuusin po, magalang po siya. Ngayon, ang ore, sisiga-siga po kayo. Ako rin naman po ang meaning nun. Kasi parang sisiga-siga kayo. Yun po yung dating niya. Hay. Ngayon, yung watashi, formal form na po kung lalaki ang gagamit noon. Pwede rin pong formal form sa babae. Pero usually po ang babae, ang tawag niya po sa sarili niya is watashi. Hay. Meron nga po iba, jibun wa. Ang tawag nila sa sarili niya, jibun wa. Jibun wa sonna koto shinai ka na. Pero bihira po yung nagsasabing jibun wa. Hay. Kasi kumbaga wrong grammar na po yun eh. Po, kumbaga salitang kanto na po siya. Hay. Pero, mas formal pong tawagin ang sarili natin na watakushi wa. Watakushi wa. Hay. Yun po yung difference way pong pagtawag natin sa sarili natin. So, nasa sa inyo na po yun kung ano po yung feeling nyo. Kung, di ba, ako, yung anak ko po, gender niya is female.
Pero may feeling po siyang medyo, male. So, ang tawag niya sa sarili niya, boku. Ganyan po. Ano po. So, wala pong magbabawal sa inyo kung alin po yung gagamitin yung tawag sa sarili nyo. Hay, pero, syempre po, kailangan po natin isipin yung TPO na tinatawag kung nasaan kayong lugar, kung ano dapat ang inyong inaasal na ugali. Hay. Meron pa pong iba pong katanungan? Ay, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. So, sa baba po, meron po tayo pong katanungan. Daijoubu ka na? Sa tingin ko, wala naman pong Leziel-san, may pagkapareho po ba ang meaning ng rashi sa poi? Hay, meron po silang similarity po. Pero pag sinabi po kasi pong rashi, positive po siya. Pag ginamit po yung poi, meron po siyang, minsan po, depende po sa sentence, magiging negative po siya. Meron po siyang halong criticism. Hay. Pero parehas po silang the way ng gamitin po. Pero yung poi, para lang po talaga siya sa verbal conversation. Bihira po siyang ginagamit sa sulat. Isusulat man po siya, halimbawa, nagte-telling story po kayo halimbawa, sa book. Pwede niyo pong gamitin yung poi. Hay, sa sinusulat niyo. O kaya kung yun yung sinabi ng taong yun, sinusulat niyo lang po kung ano po yung sinabi ng taong yun, verbally, pwede niyo pong gamitin, isulat sa sinusulat niyo yung poi. Pero yung dashi, pwede niyo po siyang gamitin sa sulat. Hay. Pero verbal din po yun eh. Actually. Pero mas, na po siya. Mas okay na po siya kaysa po sa poi. Hay. Tapos na po, lipat po ako sa laptop. Setsumon lang po, Tenday. Hay, dozo. Yung tama po ba? Kudomo mitai da, parang bata. Kodomo mitai. Parang bata. Hindi, Kodomo wala mitai. na. Wala po siyang da. Pwede rin pong wala pong da. Hay. Pero pag Hmm. yung ang gusto ko lang para yung ugali parang bata. Yung ugali, yung ko po ba na ugali is jinbutsu? Janai Ugali ka. po. Ugali. Ugali is seikaku desu ne. Seikaku ka. Hay. Seikaku no kodomo mitai tadashi desu ka? Kung may halo pong Negative. kodomo poi Poi. seikaku. Kodomo po. Kodomo そうですか。 poi seikaku ni narimasu ne. Hay. そうですか。 Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.